graduate ng medical technology, pero ang position po doon sa LGU ay market supervisor po. Napangasawa ko po yung si Mabel Sibilia Tuliao. Anak po siya ni Ma'am Sibilia, yung dati sa pilot, at saka ni Kuya Fred, yung yun, sila po. Gulofredo. Nandito po ako ngayon sa San Jose dahil po nung Thursday nilibing yung aming auntie namin na si Caridad Cayabyab dito sa San Roque. Tapos at the same time may reunion po yung batch namin 86 sa Divine this coming mamayang hapon po. Kaya mapalad po ako at naimbitahan po ako ng brother ko na nandito at na-meet ko po ang mga kasamahan niya at kagrupo po. Thank you very much. God bless. Siyempre. Okay, thank you po. So God is good. All the time. So good morning sa atin at sa ating first timer. Magaling at timing si Utol ang nalambat. At tamang-tamang may reunion sila. So I am Chody Anyasco Tuliao. So pang-anim sa magkakapatid. Ang aking ama at ina ay kawani rin ng Department of Education. Ako ay nasa 35 years in service na. So ako ay nagplano, naghanap ng mga negosyo na pwedeng kumita ng malaki at mga kapartners sa pagninegosyo. Pero di pa na ibibigay ng ating Panginoon. So maring di pa ako handa o iba ang kanyang plano para sa akin. So yung mga unang pagka-graduate ko ay mahilig ako manood ng sine. Alam mo naman mga penny movies noon, di ba? Ang dami. Sisid, Bulaklak, kahit na mo. So siguro kung sa Green Cinema, kung ayaw marami, di siguro nanonood sa inyo dito ang taga rito. Kuwan yan. Wala dito sa BCB yan. So, siguro dalawa lang hindi ko napanood siguro. Of my personal relationship with God, let me share to you during my failures, fall, in James 13, verse 16, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil things are there. So may medyo fight sa aking pag-aaral nung ako ay hindi nakapag-aral sa Pangasinan o sa Manila. Kasi yung mga kapatid ko mula sa panganay ay journalism sa Pangasinan. Tapos yung pangalawa namin ay accounting sa Pangasinan din. Tapos yung nurse namin sa Pangasinan din. Tapos sa yung isang engineering. Tapos alam ko pag nung panahon talaga kahit sa DepEd, mayroon pang pera. So sinasamahan ko pa yung nanay ko mangutang sa mga nagpapautang na porsyentuhan. At okay, nakuha ko rin yung hirap nila. So sabi nila,
dito ka na lang sa San Jose mag-aral. Lahat ng kurso dito pwede mong tapusin. Kumuha ka ng commerce, ng AB, ng education, basta dito lang kasi kayang-kaya naman dito. So, siutol ko med-tech, so sa Pangasinan din. So, siyempre, bilang anak, sabi ako hindi naka-aral sa ibang ko na. Pero gusto ko rin siyempre maranasan ang buhay. Pero hindi ko lang alam kung makaka-graduate din ako ng katulad dito. So, buti na lang, nung nag-aaral ako dito, ng yung mga crush ko pala nandito rin nag-aaral. Sabi ko, okay na to. So, dahil sa alam kong bounce sa utang aking mga mga ina, nakasama pa akong umiikot at nanghiram at nagbabayad pa ba, okay lang sa akin. Ako ay nagpasok ng aking, nung pagka-graduate ko ng Commerce, Bank and Finance, naipasok ako ng aking kapatid sa National Irrigation Administration sa Magsaysay. Kasi kung siya doon siya ang taga-hire ng mga tao, kaya madali ako nakapasok. So, admin officer siya, yung junior namin. So, yun una kong trabaho as graduate. Mas madali akong nakapasok kasi doon sa iba na klase ko. Pero may binagsak pala ako doon, law. Kaya hindi ako, yung batch ko hindi ko nakasama sa graduation. Sinamer ko. At tuntuwang ako pag-exam marami kong alam doon sa tanong nung sa law. Akong parang pangalawa ako sa nag-submit mo sa exam. Pero nung kinumpute, bagsak pala ako. Tapos hindi ko alam, pagkatapos pala ng exam, yung mga lalaki nagpuntahan doon sa teacher namin na abogado. Doon pala nag-drinking session, hindi ako kasama. So, hindi ako nakapasa. So, sinamer ko. So, sumunod na, kung doon ako, sinamer ko, halos magkasabay pa kami ni Ted na nag-graduate siya ng high school, ako naman sa college. So, napasok ko sa Department, National Irrigation Administration bilang clerk typist. Dito ako natutong uminom ng alak. Masarap pala ang alak pag may mga pulutan. Yung halimbawa, yung kumuha kami ng mga semento na supot ng semento. Kumikikback pala yung mga kasama ko, yung mga tanda. Kumuha na halimbawa ng 5, tapos binibenta, o kaya ginagamit sa bahay. Ako binigyan ako isa, sabi ko, gawin ko dyan, bang may pasemento ko doon naman sa bahay niyo. So, para siyempre, para samahan mo siya na doon sa kalokohan, bibigay mo na lang din, alang isumbong po sa boss ng sa niya noon. So, siguro, pag may mga ganong pagkakataon, talagang gumagawa sila ng paraan. So, ang unang sweldo namin doon ay 1,500 as clerk typist 1985, 86, ganyan. So, isang buwan. So, pag may pera ka, halos nga Sabado, Linggo, 3 sinihan na nakakadalawang sinihan ako sa araw Pagpasok mo ng umaga, mga 1:30, labas ka, pasok ka na naman doon sa Kungfu, dito sa may malapit sa Tulay, mga Shaolin, no? Diyan ka na, Shaolin Temple, mga Jackie Chan. So yung mga diskohan, yan, lagi na pupuntahan, yung mga Greenland, yung mga beer house, hindi masyado. Meron din pala. So nakakasama rin. Kaya, ubus ang sweldo. Ganun pala pag may pera ka talaga, syempre una mga tikim mo ng sweldo, gastos dito, gastos doon, bilhin dito, bilhin doon. Hindi nakakapang-abot ng susunod na sweldo. Parang 1 week pa lang, ubus na. Buti yung service, So, nung walang direksyon ang buhay, pag binata na ba,
So sabi ko, disco lang, ganun puyat ka ganun. Tapos lasing, susuka ka. So pag nakasuka ka, ayaw nang uminom. Pero pag nandiyan namin mga kaibigan mo, inom na naman. So yun ang gawin ng mga binata. So naisip ko noon, sabi ko mas maganda pa, mag-asawa na lang ako para tingin ko may direction ng buhay. So yun nga, nakita ko aking sister wife dun sa bahay namin at in-introduce sa akin. So naka 1 year kami. Sabi ko, pwede na, magkasal na kahit na walang pera. Utang. So nangutang ako ng pera sa aking auntie yung namatay na parang. So sa 10,000 nakaraos na. So yung mga nanay at tatay niya, ng misis ko ay parehas sa DepEd, kaya madaling yung relationship ng parents sa mga biyanan ko okay lang. So nabiyayaan kami ng isang anak na babae at lalaki. Akala ko madali na yung buhay mag-asawa, pero at kung mawala na yung barkada. Pero pag dating pa lang nung nasa Department of Education, mas marami palang nag-i-educate mag-inom. Yung mga lalaki rin siyempre naman. So inuman din pag So gabi-gabi yan. So minsan madaling araw na dumating mag-asawa. Paulit-ulit. So truly God works in a mysterious ways dahil dinala niya kami dito sa BCBP. So si Bro Raul Helena, mag-asawa, nakita ko sa market. Tapos sinabihan kami na umattend sa BCBP. So during that time, may away pa kami ni Mrs. no naman. So nag-heal pa lang yung sugat. Kasi lumayas siya dun sa bahay nila. Dapat akong pinalaya siya, lumayas, mabit talaga pa rin Mrs. ko. So nung na-invite kami, nakita namin ng warm welcome ng mga brothers and sisters at tuloy-tuloy na nag-CLP. At patuloy kaming uma-attend kahit na may mga schedule na kainuuna namin sa BCBP. Kasi nasaya kami lalo sa mga sharing ng mga mag-asawa sa mga brothers natin. So, malaking pagbabago ang BCBP community sa aking buhay, mag-asawa. Naging maunawain ang misis ko. So, nandun respeto at pagmamahal sa isa't isa. So, sa mga anak din, sa mga magulang, sa mga kapitbahay, mga kasama sa trabaho. So, makikita mo talaga yung pagbagong sarili at pagmamahal sa kanila na ipakita mo. So, yung pag-iinom, napapawi na rin pala yan pag hindi mo nakasama yung mga lasinggero. Nagtigisan na kayo. So, ayaw mo na rin yung ganong trabaho o may bisyo. So, nakakontrol ko na rin yung mga labas-labas, yung mga sa inuman. Kaya mo nang sabihin na wag muna bro, may lakad pa. Okay. So, nakapag-invite din ng mga kasamahan na mag-join sa atin para yung vision nila imalis din. So may tinatarget din kayong mag-asawa na kasamahan namin sa school na ganoon din lasinggero din yung nang manginom. Sana may sama namin sa joint breakfast. So nagro-rosary rin kami gabi-gabi, pero yung sa 8 kasi bago mag-8 tapos na kami mag-rosary. So
naging discussion leader, action group leader din. So ngayong naglilingkod na kami kay Lord at sa ating BCBP community, ay nagkaroon kami ng first apo na lalaki at ang kanyang tatay na ay 6 na araw na nagtatrabaho sa Taiwan. Mula sa Carmona, punta siya ng Taiwan kasi sabi niya after niyang mag 1 year na ang kanyang anak, dahil sa kulang ang pera dito sa sweldo sa Pilipinas, nag-abroad siya. Tapos, at binigay din ni Lord na makapangasawa rin yung aking panganay at maganda naman ang kanilang relasyon. At ganoon din sa mga kapatid ko ay close din kami at kung ano mga problema pinag-uusapan namin. Multipurpose cooperative. So mga nag-edit sila ng mga events ng iba't department ng government. So kasalukuyan, ako po ay na-promote din sa tulong ni Lord as head teacher 6. Dati kasi yung sabi nung panami nung nag-retire, baka hindi mo sir makuha yan kasi hindi ka graduate ng masteral. So, kaya kahit na academic requirement, kumuha ko masteral in teaching, tapos masteral in public administration ng pandemic. Sabi ko, in-applyan ko. Buong Occidental Mindoro yung nag-submit ng application. At pinalad naman tayo nakasama tayo, nag-promote tayo. Sa tulong din ng aming principal, na BCBP member din natin, si Sir Jess Ichibari. So, maraming business akong nasubukan, lalo na yung mga food supplement. Pagpunta ko yung utol ko sa Pangasinan, iba-ibang dala ko. Nasa 30 wealth industry na yung napasukan ko. Pero kahit na hindi masyadong humita doon, yung health naman, malaking na ibibigay. Kasi sa atin, health is wealth eh. So dapat maging maganda ang kalusugan natin. So, yung aking mga napuntahan sa BCBP ay malaking experience at yung mga position na nahawakan ko. So maraming salamat sa BCBP, yung mga seats natin sa pagbibigay ng mga oportunidades lalo sa mga baguhan. So, tapusin ko ang aking verse 29, chapter 29, verse 11. For I know your plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you home and a future. So, thank you brothers at sa first timer natin for listening. I hope I inspire you or enjoy listening to my life sharing testimony. Good day and God bless us all. Ang sharing ni Bro Chody ay hango po sa 2 Corinto 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang inyong lingkod, ang Brother Emil, ay nag-invite sa atin tomorrow sa ating community because of my 70th birthday. Yes! Di ba? Sasama-sama tayo. Malakas pa sa ganyan. Ito para sa ating, I prefer this para sa ating community. Kaya sana, hoping na lahat sana tayo ay maka-attend. So sinanda ko ito para sa ating sa BCBP community.
San Jose. Saan? Diba? Sa Villarosa Dance Studio. Yes, may sayawan. Oras 5 p.m. Yes. Sharp. Doon tayo. Okay. Ilang akin. At saka siyempre, gusto ko rin naman i-announce na this is my our 41st wedding anniversary. Happy anniversary! Wedding na, birthday pa. 41st, ibig sabihin, ang aking anak ay 40 years old na siya ngayon. Okay, tomorrow, see you. Diba? Thank you very much. At sabihin doon sa ating mga ibang mga wala dito na tayo ay pupunta daw. Gusto mo magdala pa kami first time eh? Pwede naman. Thank you very much. Thank you.